Alright, good day mga kabakal. So mayroon tayong small job. Ang ating materyales ay 250 PFC. So ibig sabihin yan, parallel flange channel. And then 35.5 per meter mga kabakal. Okay, ito yung kanyang grade. Dalawa yan mga kabakal, parehas, same size. And then, same ang haba. Okay, ang haba ay 6,148. Okay, may bigat na 218.2 kg bawat isa mga kabakal. Kasi itong 35 na to, per meter yan mga kabakal. Kapag i-times mo dito sa kanyang haba, ay ito yung kanyang bigat. Okay. Ngayon, kapag pinagsama yung dalawang yan, pag pinagsama ang dalawang to, yan yung total na bigat mga kabakal. 436.5 kg. Okay. So ang tawag dito mga kabakal ay materyales. Alright, so dito sa materyales natin nakikita yung haba, kapal, bigat ng ating material na gagamitin. Okay, itong side ay naka-top view yan mga kabakal. Top view. And then dito namang side sa baba, ang tawag dyan ay side view. Okay, so ito naman mga kabakal, yan ay 3D mga kabakal. Okay, ngayon itong dalawang materials natin mga kabakal, yung isa ay nakapatong. So katulad nito, pag tinignan mo dito sa may top view, ito yung isa nating material na PFC. Nakasolid yan, yan yung kanyang flange, ayan o, solid. Tapos itong imaginary line na yan, yan yung kanyang web. So ibig sabihin, nasa taas siya ng isa nating material. Tapos, itong materials natin, hanggang dito, nakadapa yung isa. Alright, so tingnan natin dito sa may side view. Ayan, kung makikita mo side view, ito na yon. Itong solid na yan, ay ito na yon. Kung makita nyo, dalawang solid lane, both side. So ibig sabihin yan, yung PFC ay nakaharap sa atin. And then ito naman, na isa, flange lang ang nakikita natin, yung isang flange doon yan sa likod. So ibig sabihin yan, nakahiga yan, nakakulob. Okay, so ganito yan mga kabakal, ganito yung itsura. Nakapatong itong isa. Okay, para makita natin kung anong posisyon ng nakapatong, ay tingnan natin si arrow, arrow A. Yan, arrow A, imaginein lang natin na dito tayo nakatayo. So titingin tayo sa kung saan nakapoint yung arrow. So ito yan, arrow A, hanapin natin si A. Okay, A, arrow A. Or section A, details A. Ayan, kung makita mo, dito sa may left side, nakapatong yung ating isang PFC. And then isa naman, nakahiga. Okay, so sa madaling salita, ito nakaharap sa atin, pero nakaposisyon yan sa left side. Okay, pag tinignan natin sa top, pababa, ito ang makikita natin. So left side natin to, right side natin to, kapag sinundan natin tong arrow. Okay, paano naman kung ang arrow ay mula dito? Arrow A. So ano ang magiging itsura kapag ang arrow ay mula dito, papasok? Ngayon, ang itsura niyan magiging ganito. Okay, baliktad mga kabakal kapag ito ang sinunod natin. Okay, so baliktad mga kabakal kapag ito ang sinunod natin. Okay, itong arrow. So yan ang pinagkakaibahan mga kabakal kapag marunong kang tumingin sa arrow. Okay, so itong ating welding symbols ay basic welding symbols ng ating ginagawa. Ito nga pala yung commonly used weld symbols. Ito, kung makita nyo, 8mm fillet both side, and then 100 long ang haba ng welding, and then miss ay 200. So yan yung kanyang gap or distance. So both side, fillet weld both side, and then 8mm. Okay, ito naman single bevel, other side, flash finish. Okay, other side kasi sa taas siya ng reference line nakapatong. Ito naman single B, D side. Okay, so single B, D side, kaya tinawag na D side kasi nasa baba siya ng reference line
naka-attach. Okay. Ito naman, site weld. Kapag may nakita kayo ng parang plug, ibig sabihin yan, site weld. Doon yan sa site weldingin. Okay. Pag may nakita kayong bilog, weld all around. Weldingin nyo ng paikot, katulad nito. Single bevel, other side. 8mm fillet, other side. Okay, other side, nakapatong doon sa may reference line. Ngayon, ito naman yung ating basic welding symbols ng ating ginagawa. Small job. Kung makikita nyo dito sa may likod, ay single B, D side, 6mm, 100 long, haba ng welding, and then 300 miss. Yan yung gap or distance. So all around yan mga kabakal, paikot. And then dito naman sa may harap niya, fillet weld, D side, 6mm, all around, ganun din, 100 long, 300 miss. Okay. So yan yung tinatawag na stitch weld, mga kabakal. Okay. So ito na yung ating finished product, mga kabakal. Ayan. Katulad doon sa may drawing, ang nakalagay doon ay 100 mm long ng ating welding, and then 300 mm yung kanyang distance or gap. Okay. So ganito yung process sa paggawa ng stitch weld dito sa New Zealand. Pero kapag sinunod mo yung AWS, yung American Welding Society standard, ay yung ating distance or gap ay magmumula yan sa sentro ng ating welding. Okay? So madaling salita, ito yan, 300. Kapag sinunod natin yung American Welding Society na AWS. Okay, yan ang standard talaga, mga kabakal. Pero kapag dito sa New Zealand, ganito talaga ang ginagawa. Mula dito, yan yung 300. Okay, so naintindihan, mga kabakal. Kasi dito nga tayo sa New Zealand, kaya kailangan sundin natin kung anong nakalagay sa drawing. Right. So 6mm yan, mga kabakal. Okay. So ito yung ating metric fillet gauge leg. Okay, so ito ang 6mm. Ayan. So sukatin natin, mga kabakal. Alright, kung makita nyo, sakto lang. Okay. Alright, paikot yan hanggang dito sa likod. Alright, sa may welding symbol ay mayroong single B. So binibilan natin yan dito, mga kabakal, para yung penetration natin ay malalim yung kanyang baon. Alright, so ganyan lang kasimple, mga kabakal. Ang importante lang naman ay magkakaroon ka ng idea kung paano basahin yung drawing and then paano gawin. At napaka-importante sa lahat yung marunong ka magbasa ng posisyon ng arrow or marunong ka magbasa sa arrow. Alright, so yun lang, mga kabakal, kunting tiyaga lang. Ay balang araw ay magkakaroon din kayo ng idea about sa fabrication drawing. Right. So yun lang, thank you and God bless.